Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Patrolman Julius Sam Acad. At ngayong araw, makakasama po natin bilang guest co-host si Seaman First Class Jel Ivory Manzanades, Philippine Navy. Magandang araw sa iyo, ma'am. Magandang araw din po, sir. Bago po ang lahat, nais ko lang pong magpasalamat sa Philippine National Police sa pagbibigay ng oportunidad na kami po ay inyong makasama dito sa inyong programa. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. 3 suspect arestado sa kasong karnaping, motorsiklo na recover. Lalaking may kasong murder, timbog sa Cebu City. At 2 individual, timbog ng PNP ACG dahil sa pagbubugaw at prostitusyon. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Bagsak sa kamay ng batas ang top 1 most wanted person sa bayan ng Kawayan, Ilocos Sur na naharap sa kasong 3 counts of lascivious conduct. Sa bisa ng warrant of arrest, matagumpay siyang naaresto ng mga operatiba ng Kawayan Municipal Police Station bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng PNP laban sa mga lumalabag sa karapatang pantao, lalo na sa kabataan. Police Master Sergeant Marvin J. Romero sa report. Estado ng mga operatiba ng City of San Fernando PNP ang isang most wanted person sa barangay San Agustin, San Fernando, La Union. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Rogelio B. Miedes, hepe ng City of San Fernando Police Station. Ang akusado ni Alias Nardo, 49 years old, residente ng barangay Upper Banks, Barangay Puro, San Fernando, La Union. Dakong 3:00 ng hapon ang maresto ang nasabing akusado sa bisa ng warrant of arrest na nilagyan ng Robert T. Kawin, presiding judge, Regional Trial Court, 1st Judicial Region Branch 29, San Fernando City, La Union, sa kasong paglabag sa prostrated homicide at mayroong rekomendadong piyansang 24,000 pesos. Samantala, nasa kustodiya ng City of San Fernando Police Station ang nasabing akusado para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Ang tagumpay ng operasyon ay bunga ng magandang pagtutulungan ng mamamayan at ng pambansang pulisya para mas lalong mapalakas ang laban sa krimen tungo sa isang mapayapa at ligtas na bagong Pilipinas. Mula dito sa Picadillo, Ilocos Region, ako po ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Dennis Carinal, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Carinal. 3 suspect ang arestado ng Philippine National Police Highway Patrol Group sa paglabag sa Republic Act 10883 or the new Anti-Carnapping Act of 2016 dahil sa pagnanakaw ng mga ito ng isang motorsiklo sa Barangay Pandakaki, Mexico, Pampanga. Samantala, matagumpay namang na-recover ng HPG ang nasabing motorsiklo.
Patrolman Mark Roland Feliciano sa balita. Isang aksyon ng HPG Pampanga kasama ang mga kapulisan ng Hermosa Municipal Police Station ay nahuli ang 3 sospek sa pagnanakaw ng motorsiklo nitong Miyerkules, 9 ng Hulyo ng taong kasalukuyan sa Barangay Pandakaki, Mexico, Pampanga. Kinilala ang mga sospek na si alias Renren, 16 na taong gulang, si Jenjen, 15 taong gulang na parehas na taga Pampanga, at si Hart na 15 taong gulang na taga Tarlac. Ang pagkakaaresto sa mga sospek ay mula sa reklamo ng biktima na ayon dito nakapark lamang ang kanyang motorsiklo sa labas ng kanilang bahay. Agad namang itong inaksyonan at nirespondihan ng HPG. Noong Hulyo 2025, naganap na alas 3:30 ng madaling araw, ay nagkaroon ng follow-up operation sa may National Housing Authority sa Barangay Pandakaki, Mexico, Pampanga, na nagresulta sa pagka-aresto ng 3 tao, 1 babae, 2 lalaki, at ang pag-recover ng isang Suzuki Raider na kulay asul. Ang nasabing operasyon ay bunsod ng isang reported na motor knocking incident sa Barangay Mambog, Hermosa, Bataan noong 9 ng Hulyo taong 2025 sa ganap na alas 11:30 ng gabi. Binasahan nga ang mga sospek ng kanilang karapatan sa salitang kanilang nauunawaan at ngayon ay nasa kustodiya ng Provincial Highway Patrol Team Pampanga para sa dokumentasyon at tamang disposisyon habang inihahanda ang kasong naaangkop sa mga ito. Samantala, ang nasabing motorsiklo ay sasailalim sa macro etching examination at magsisilbing ebidensya laban sa mga sospek. Ito na lang ang paalala ng HPG sa ating mga kababayan. Isa naman pong paalala sa ating mga kababayan na sana tayo ay maging maingat sa pagparada ng ating mga sasakyan. Isa rin pong paalala sa ating mga kababayan na kung tayo ay bibili ng mga segundamanong sasakyan, pumunta sa pinakamalapit na himpilan ng Highway Patrol Group upang masiguro natin na ating bibiling segundamanong sasakyan at papel ay nasa maayos na sasakyan. Isang magandang umaga po at God bless us all. Sa anumang katanungan, reklamo o impormasyon, ang himpilan ng HPG mula Luzon, Visayas at Mindanao ay palaging bukas upang kayo'y tulungan. Kami ang Guardian of the Highways, ang kakampi nyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong HPG. Dahil dito sa ating bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel at Facebook page na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada at sa pamumuno ng aming buting direktor, Police Brigadier General Eliazar P. Mata. Ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Feliciano. Walang takas ang isang high-value drug suspect matapos siyang madakip sa ikinasang buy-bust operation ng mga otoridad sa San Fernando, Pampanga. Ang report mula kay Patrolwoman Lexin Reyes Sawiran. Ang isang high-value drug suspect sa matagumpay na buy-bust operation ng Special Drug Enforcement Unit ng San Fernando City Police Station sa Barangay Kalulot, City of San Fernando, Pampanga. Ang nasabing operasyon ay pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Aris Gonzales, hepe ng naturang istasyon, sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Eugene M. Marcelo, Provincial Director ng Pampanga PPO. Kinilala ang suspect na si alias Chov, 23 anyos na lalaki, walang trabaho at residente ng New Barrio, Kalulot, bilang pangunahing target ng operasyon na isinagawa sa pakikipagtulungan ng Philippine Drug Enforcement Agency ng Regional Office 3. Nasamsam mula sa suspect ang tinatayang 60 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang humigit kumulang 408,000 pesos batay sa standard drug price. Kasalukuyang nasa kustodi ng San Fernando City Police Station ang suspect at mga nakumpiskang ebidensya habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito ay bahagi ng pinaigting na kampanya kontra illegal na droga sa ilalim ng direktiba ni Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Peñones Jr., Regional Director ng Police Regional Office 3. Patuloy ang kapulisan ng Gitnang Luzon sa masusing pagbabantay at aksyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa lungsod at sa buong rehiyon. Mula dito sa Gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Lexin Reyes Sawiran, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sawiran. Umiikot hindi lamang gulong,
kundi pati na ang diwa ng pagkakaisa habang matagumpay na isinagawa ng Ifugao Police Provincial Office ang isang makulay na fun bike activity bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-30 na Police Community Relations Month at pagpapatibay ng suporta ng PNP Wellness Program. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Charlene Rose Gumangan. Ay na idinayos ng Ifugao Police Provincial Office ang isang makabuluhang fun bike bilang bahagi ng pagdiriwang sa ika-30 Police Community Relation Month at bilang suporta sa PNP Wellness Program nito lamang Hulyo 2025. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ni Police Colonel Jeremias G. Oyawon, Provincial Director ng Ifugao Police Provincial Office, katuwang ang mga kalahok mula Ifugao State University, Ifugao Mountain Bikers, Batang Lagawe Cycle Team, at mga miyembro ng lokal na komunidad. Nagsimula ang rota sa Ifugao Police Provincial Office Ground pababa sa Ibulaw Bridge, papunta sa Barangay Hukab, Kiangan, at tumawid pabalik sa IPPO sa pamamagitan ng Barangay Kaba, Lagawi Road. Kinilala ng Ifugao Police Provincial Office at nagbigay ng mga token ang tatlong nangunang kalahok sa civilian category na sina Ginang Christine Henry T. Mission, BJ D. Boboban, at Pablito J. Tindungan Jr. Kinilala din ang tatlong nagwagi sa uniform category na sina Police Major Rodolfo T. Fatug, Police Executive Master Sergeant Marlon D. Abuan, at si Police Major Miles S. Forayang. Bukod pa rito, isang espesyal na parangal ang ibinigay sa isang 76 taong gulang na nagtatapos, si Ginoong Alberto T. Lumawi, bilang pinakamatandang kalahok, habang kinilala din si Miss Trixie G. Pinkihan bilang top female finisher. Sa kanyang mensahe, pinahayag ni Police Colonel Oyawon ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng kalahok, lalo na sa mga miyembro ng mga komunidad na naglaan ng oras upang suportahan ang kaganapan. Ang mga aktibidad tulad nito ay hindi lamang nagtataguyod ng kalusugan at kagalingan, kundi pinapalakas din ang ugnayang nagbubukod sa atin. Ang aktibidad ay dinisenyo ng Ifugao PNP upang higit na mapatibay ang ugnayan ng pulisya, partners, stakeholders at komunidad. Mula dito sa bayan ng Lagawe, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Charlene Rose Gumangan, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Gumangan. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Sa bisa ng warrant of arrest, nasa kote ng Cebu City Police ang isang lalaking naharap sa kasong murder at ngayon ay bumagsak sa rehas ng kulungan. Ang pagkakahuli ng sospek ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng PNP laban sa mga taong patuloy na lumalabag sa batas at nagtangkang takasan ang pananagutan. Nakibalita dyan si Patrolwoman Jodette Nicanor. Mas rehas ang lalaking may kasong murder matapos maaresto ng kapulisan ng Cebu City sa Mahayahay 2 Barangay Pasel, Cebu City nito lamang nakaraan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Gerald Jake Manguera, Chief ng City Intelligence Unit ng Cebu City Police Office, ang suspect na si Rafi, 39 anyos na residente ng nabanggit na lugar. Bandang 1:20 ng hapon ng tuluyang mapa sa kamay ng mga otoridad ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder na inisya ni Presiding Judge Honorable Hilbert Moises ng Regional Trial Court Branch 18 Cebu City na walang rekomendadong piyansa. Kasalukuyang nasa kustodiya ng CIO-CCPO ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Maayong adlaw sa tanan. Kapulisan sa City Intelligence Unit, Cebu City Police Office, ipanguluhan sa Muang City Director, Police Colonel Enrico E. Figueroa, malampuson nga na-serve ang warrant sa usa ka suspect sa kasong murder. Ipasaka sa RTC Branch 18, adlaw Disyembre 28, 2018. Sunod sa pag-agak sa Muang City Director, akong giahag ang ato ang kadakbayan. Akong aduna mo'y warrant or na mo'y kailang naay warrant, mahimo nga mo dangop kamo sa pinakaduol nga police station. Mayong adlaw sa tanan, daghang salamat.
Patunay lamang na ang kapulisan ng Cebu City ay patuloy sa pagpapatupad ng kanilang sinumpaang tungkulin kontra kriminalidad upang magkaroon ng maunlad na bansa para sa sambayan ng Pilipino tungo sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Cebu City Police Office, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Sa gitna ng walang patid ng kampanya kontra illegal na droga ng Philippine National Police, isang karpintero sa Molo, Iloilo ang nahulog sa pagtibog ng batas. Matapos pasamsam mula sa kanya ang hininalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 400,000 piso. Patrolwoman Charmin Balunsat sa report. Hindi nakalusot ang isang construction worker sa kinasang bypass operation ng City Drug Enforcement Unit ng Iloilo City Police Office at Iloilo City Police Station 4 sa Barangay Kasing-Kasing, Molo, Iloilo City. Nito lamang ay 10 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilalang arestado na si alias Ryan, 47 taong gulang, isang construction worker na itala bilang high-value individual at residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Captain Ryan Chris Inot, hepe ng City Drug Enforcement Unit, nabilhan si alias Ryan ng isang sachet ng hinihinalang shabu. Maliban sa bypass item, na-recover pa mula sa suspect ang 5 karagdagang plastic sachet ng pinaghihinalaang shabu na may kabuang bigat ng humigit kumulang 60 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 408,000 pesos. Kasalukuyang nasa kusdiya na ng pulisya ang suspect at maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyong ito ay isa lamang sa mga tagumpay ng Philippine National Police laban sa mga illegal drug personalities tungo sa mas mapayapang bagong Pilipinas. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Charmaine Balunsat, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balunsat. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Isang hininalang drug den ang tuluyang nabuwag sa bisa ng sinagawang anti-illegal drugs operation ng mga otoridad sa Misamis Oriental. Sa naturang operasyon, 3 individual ang naaresto na hinihinalang sangkot sa pagpapatakbo ng illegal na aktibidad. Nakatutok dyan si Patrolwoman Riza Sahonia. Matagumpay na nabuwag ang isang drug den kasabay sa pag-aresto ng 3 individual na mga sangkot sa illegal na droga sa isinagawang anti-drug operation ng Provincial Drug Enforcement Unit 10, PDEA 10 at Upol Municipal Police Station sa Barangay Malanang Upol, Misamis Oriental nitong 9 ng Hulyo taong kasalukuyan. Sa isinagawang anti-drug operation ng mga operatiba ay matagumpay na nabuwag ang isang drug den at pag-aresto ng 3 suspect na nakuhanan ng 8 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 54,400 pesos. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Riza Sahonia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sahonia. Hindi umubra ang online modus ng 2 individual na sangkot umano sa pambubugaw at prostitusyon matapos silang arestuhin ng Regional Anti-Cybercrime Unit, Bangsamoro Autonomous Region sa isang kinasang entrapment operation. Magbabalita dyan si Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Arestado ang 2 individual na sangkot sa pambubugaw ng mga Cababato City Police Office, ang isang entrapment operation sa poblasyon sa Cotabato City na nagresulta sa pagkakahuli kina alias Sean at alias Pia. Si alias Sean ay nahaharap sa kasong paglabag sa Article 341 o White Slave Trade ng Revised Penal Code, habang si alias Pia naman ay sinampahan ng kasong paglabag sa Article 202 o Prostitution na may kaugnayan sa Republic Act 10175. Kasalukuyang nasa kustodiya ng RACOBAR ang mga suspect para sa kaukulang dokumentasyon at agarang pagsasampan ng kaso. Pinapaalalahanan namin ng publiko na pagbubugaw para maipagtali kay isang anyo ng human trafficking. Ito ay isang mabigat na krimen na may kaukulang parusa sa ating saligang batas.
agad itong i-report sa mga otoridad upang matulungan ang mga biktima at mapanagot ng mga lumalabag sa batas. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Hindi nakalusot sa masusing pagbabantay ng kapulisan ang isang lalaking drug suspect matapos mahulihan ng hinihinalang shabu sa isinagawang checkpoint operation sa Banuan, Davao City. Nakibalita dyan si Patrolwoman Bernamen Lapos. Arestado ang isang lalaki matapos mahulihan ng hinihinalang shabu sa isinagawang checkpoint sa Barangay Lasang, Bunawan District, Davao City nitong Hulyo 10 taong kasalukuyan bandang alas 9 ng umaga. Kinilala ni Police Major Janos Macliing, Acting Station Commander ng Bunawan Police Station, ang suspect na si alias Yusuf, 29 anyos, isang karpentero na residente sa Puro 14, Dilox, Tibungco, Davao City. Ayon pa kay Police Major Macliing, habang isinasagawa ang checkpoint ng mga tauhan ng Bunawan Police Station, nakuha mula sa suspect ang isang sachet na pinaghihinala ang shabu na nagkakahalaga ng 14,416 pesos. Samantala, ang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng nasabing istasyon at maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang Police Regional Office 11 ay nananatiling matatag sa kanilang mandato na labanan ang lahat ng uri ng iligal na aktibidad sa layuning mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa buong rehiyon. Mula dito sa Rehiyon 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Bernamen Lapos, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lapos. Nagwakas na sa pagtatago ang isang lalaki na kabilang sa talaan ng top 7 most wanted person matapos itong maaresto ng mga otoridad sa General Santos City, kaugnay ng kasong act of lasciviousness. Patrolwoman Jovelyn Dodoso sa balita. Ang top 7 most wanted person city level sa kasong acts of lasciviousness ng General Santos City PNP sa Purok 7, Barangay Batumilong, General Santos City. Kinilala ang suspect na si alias Tonyo, 19 anyos, walang asawa at residente sa nasabing lugar. Naging matagumpay ang operasyon dahil sa pinagsanib na puwersa ng Police Station 8 General Santos City, katuwang ang iba't ibang personahe ng Police Regional Office 12. Bandang 1:30 ng hapon, naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest sa kasong acts of lasciviousness sa ilalim ng Republic Act 7610 na may inirekomendang piyansa na may halagang 180,000 pesos. Patuloy ang Police Regional Office 12 PNP sa mas pinaigting na kampanya kontra kriminalidad. Hinihikayat ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad upang masigurong ligtas at maayos ang pamayanan alinsunod sa adhikain ng bagong Pilipinas. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Jovelyn Dodoso, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dodoso. At para sa ating huling balita, isang araw ng pananampalataya, serbisyong may malasakit at advokasya para sa kalusugan ang sabay-sabay na isinabuhay sa Zamboanga City sa pamamagitan ng 3 makabuluhang seremonya na pinangunahan ni Police Brigadier General Ruel Rodolfo, Regional Director ng Police Regional Office 9. Tinutukan niya ni Patrolwoman Joanna Marie Soriano. On my cue, at the count of 3, please drop the time capsule. 1, 2, 3. Isinagawa ngayong araw sa Camp Brigadier General Eduardo Batalla, Zamboanga City ang isang makabuluhang programa na kinabibilangan ng groundbreaking ceremony para sa itatayong Imam Office and Wellness Center, ang duwa para sa newly renovated mosque at ang blessing ceremony ng newly renovated multipurpose function hall. Ang selebrasyong ito ay pinangunahan ni Police Brigadier General Ruel Rodolfo, katuwang si Haji Sadiq Sali at ang mga halal na leader ng komunidad. Ang itinatayong Imam Office and Wellness Center ay layong magsilbing sentro para sa gabay espiritual at kalusugan ng mga kapatid nating Muslim sa loob ng kampo, isang hakbang patungo sa mas holistikong paglingap sa kapakanan ng bawat isa.
Para sa bagong renobang moske, mataimtim na panalangin ang isinagawa upang humingi ng gabay at biyaya para sa mas pinatibay na pananampalataya at pagkakaisa. Kasabay nito, formal na binasbasan ang newly renovated multipurpose function hall na inaasahang magiging tahanan ng mga pagsasanay, pagpupulong at community engagement program ng Police Regional Office 9. Isinabay rin sa pagpapasinaya ng mga satellite offices ng COA at PIA bilang bahagi ng pagpapalakas ng transparency at serbisyo publiko. Ang buong aktibidad ay sumasalamin sa tunay na diwa ng pagkakaisa ng kapulisan at komunidad, isang sama-samang paglalakbay tungo sa kapayapaan, kabutihan at kaunlaran. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, nagbabalita ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Joanna Marisoriano, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Soriano. At yan ang mabalitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo magtapos, ang aming taos-pusong pasasalamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating programa at syempre sa ating guest co-host ngayon na si Seaman First Class Jel Ivory Mansadanes na mula sa Philippine Navy. Baka may gusto po kayong batiin o pasalamatan, ma'am. Thank you din po, sir. Gusto ko lang pong batiin ang aming Flag Officer in Command, Vice Admiral Jose Ma Ambrosio QS Pilita, Philippine Navy, ang aming Commander, Civil Military Operations Group, Philippine Navy, Captain Gregory Gerald B. Fabic, Philippine Navy, General Staff Corps, ang aming Deputy Commander, Simog PN, Colonel Nilo E. Hapson, Philippine Navy Marines, General Staff Corps, at ang aming Acting Chief of Staff at Commandant CMO School, Commander Lady Chatterley I. Alvaro Subiling, Philippine Navy, at sa lahat po ng estudyante ng Journalist Advanced Specialization Course, Class 03-25. Ayan, at sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III, at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Dahil dito, sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At kami po ay muling nagpapaalala na huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Julius Sam Acad. At Seaman First Class Jel Ivory Manzanares, Philippine Navy, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis. Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto.